po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos at gumagawa ng mabuti. Tayo sandaling manalangin sa ating Ama na nasa langit. O Diyos Ama na nasa langit, salamat po sa araw na to, sa pagmamahal mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan. Dalangin ko po, Panginoon, maging aming pamilya na nakikinig ng banal na salita sa oras na to, tuloy pagpalain. Puhin mo kailan ang puso at isip. Pang malaman nila, makilala ka nila ng lubusan. Malaman nila na mayroon banal na Diyos na siya magliligtas sa lahat. Salamat po, Ama na nasa langit, malahing kumilos sa banal mo Espiritu sa lugar na to. Sa oras po, Panginoon Diyos, purihan ka, mapupurihan ka, madakila, mawalhati ka, Diyos na katas-taasan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ang pag-uusapan natin ang mensahe ng Diyos para sa lahat. Kaya nagkaroon ng Biblia. So ano nga ba ang mensahe ng Diyos para sa lahat? So basahin po natin sa 2 Pedro, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At sa John 3:3, kailangan isilang na muli ang ating espiritu sapagkat nang magkasala si Adan at Eva ay namatay ang espiritong nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kailangan isilang na muli ang ating espiritu at nang makapag-communicate muli tayo sa banal na Diyos. At sa Roma 10 verse 17, sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos ay dito magkakaroon tayo ng faith o pananampalataya ang isang tao. At sa John 3:16, manalig po tayo sa Panginoong Hesus at nang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapaparusahan sa apoy ng impyerno. At sa John 1 verse 12, manalig at tanggapin si Jesus at nang magkaroon tayo na ngayon ng relasyon po sa ating Diyos na magiging anak tayo ng ating Diyos. Maging matuwid po tayo at gumawa ng mabuti sa araw-araw at marunong tumulong sa kapwa at higit sa lahat ay marunong magmalasakit, magmahal at magkaroon ng takot sa ating Diyos. Simula sa Old Testament hanggang sa New Testament ay may babala na ang ating Diyos na dapat tayong matakot sa Kanya, manalig at magtiwala. Manalig tayo sa Panginoong Hesus, sa Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. So naalala niyo ba sa mga ginawa ng ating Diyos ang dalawang tipan? Una sa Exodus 20 verse 3, na huwag tayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Ibinabahagi ko po ito sa inyo sa mga iba't ibang relihiyon. Napakinggan pong mabuti dahil ito ay nanggaling mismo sa ating Diyos at dito nating mauunawaan ng gusto kung ano ang ibig sabihin ng Biblia, kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng kanyang banal na salita na makapangyarihan sa lahat. So pangalawang tipan na sinabi niya sa anghel na dumalaw kay Maria sa Lucas 1 verse 26 to 33 hanggang 26. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay pangangalanan mong
Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ipinangako na ng Diyos na darating ang kanyang bugtong na anak na tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Sa John 1 verse 11, yun nga, kaya sa sino mang nanalig at tumanggap kay Jesus ay magiging anak na po tayo ng ating Diyos. So, dapat naunawaan na natin sa unang tipan na sinabi ng Diyos na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa pangalawang tipan naman, ang sino mang manalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Walang makakapagligtas sa atin lahat kundi ang Diyos lamang. Napakalinaw po ng ipinahayag ng Biblia. Napakarami na pong witness ang Diyos, ang mga propeta, mga alagad, mga iba pang mga alagad. Una na ang mga propeta, anghel, mga alagad at panghuli ang mga nanalig sa Panginoon at nakadama ng paghipo ng Diyos na buhay at banal na walang kapantay. So yun po, kaya ibinigay po ng ating Diyos Ama na nasa langit para sa lahat ang Biblia upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Maunawaan natin ang kanyang salita, maintindihan natin, at ating ipamuhay ito, makikita po sa ating buhay na may kabutihan, katuwiran, at kabanalan. Yun po ang ibig ng ating Diyos na nasa langit. Kaya ang mensahe niya para sa lahat ay magsisi, talikuran natin ating mga kasalanan, manalig tayo sa Panginoong Hesus, tanggapin natin siya bilang Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas. At nayon tayo po ay makalakad ayon sa kanyang mga daan, sa kanyang mga salita. At nang hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Kapag ang isang tao ay hindi nagsisi, patuloy sa paggawa ng masama, hindi nakikita ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabutihan, alam niyo na po kung saan siya mapupunta. Sa dagat-dagatang apoy na, na kung saan ay napakainit. Ikaw po ay nililit yun doon. Nararamdaman mo, ngunit hindi ka namamatay. Ito po ay walang hanggang kaparusahan na mararanasan ng mga taong masasama, mga ayaw magbago, mga walang kabanalan, mga hindi nagdarasal ng madalas. Kaya itinuro po ng ating Panginoong Hesus Kristo na laging manalangin, manalig sa Kanya, manalig sa Diyos. Gumawa ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos at gawin natin ang kalooban ng Diyos, ang Kanyang mga salita na itinanim sa ating puso't isipan upang hindi natin ito makalimutan. Dala-dala natin ang salita ng Diyos. Ito ay magagamit natin sa huling paghuhukom, sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, at pagsunod sa ating Diyos na nasa langit. Mahabagin po ang ating Diyos. Kapag magawa po tayo ng mabuti, hindi niya po tayo makakalimutan. Ang ating pangalan ay susulat sa aklat ng buhay once na tayo gumagawa ng mabuti, tumanggap sa Panginoon at nanalig sa Panginoong Jesucristo. Patuloy na makikita sa ating buhay ang kabutihan, kabanalan, kapayapaan, pagmamahal sa lahat. So maraming salamat po sa araw na to at sa oras na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kayong lahat po na may masamang karamdaman, ipatong niyo ang inyong kamay sa may sakit. Ang inyong sakit ay gagaling in the mighty name of Jesus. Patnubay at gabay ng Espiritu Santo. Salamat po Ama na nasa langit. Sa oras na to, patuloy mong
Hinipo ang puso ng mga taong nakinig ng iyong salita. Naway patuloy na tumimo sa kanilang puso at isipan. Salamat po, Ama, sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen.